maligayang umaga sa inyong lahat at mapalad na araw ng Sabado. Kami po ay masayang makasama kayong muli dito sa pag-aaral ng ating leksyon sa Manila Center Study Hour. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Rick Jason Fonte, at kasama natin si Pastor Chester Labrador. Magandang umaga, Pastor Jay. Magandang umaga po sa inyo lahat at happy Sabbath. Nais po nating i-welcome sa umaga pong ito ang ating bagong senior pastor. Walang iba si Pastor Bernard Bautista. Welcome po, Pastor. At happy Sabbath sa inyo po at sa inyo pong pamilya. Ang ating pong leksyon, mga kaibigan at mga kapatid, sa lumipas sa isang linggo, ay may kinalaman pa rin sa dakilang tunggalian. At ito ay nakapokus sa kasaysayang karanasan ng ating Panginoong Yesus at ng kanyang mga alagad. Ilan ba ang mga alagad ng ating Panginoong Yesus? Meron pa bang ilan bukod sa 12? At gaano ba kalaki ang ating pagkaunawa sa mga ibang mga alagad na ito? Bago natin pagpatuloy ang ating pag-aaral, tayo po ay mangunahan ni Pastor J sa isang panalangin. Tayo po manalangin. Dakila naming Ama sa langit, kami nagpapasalamat sa iyong paggabay sa amin na kami ay makapag-aral na muli ng iyong leksyon at aming idinadalangin, Ama, sa amin pong pag-aaral na ito. Nawa ipangunahan mo kami at buksan ang aming puso at isipan upang aming maunawaan ang iyong kalooban. Salamat sa iyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo sa ating pong pagrepaso ng ating pong leksyon. Ang una pong puntos na ating pag-aaralan, Pastor Jay, ay tungkol sa pag-iwan sa lahat. Ang isa sa mga katangian ng mga alagad na sila'y tinawag ng Panginoon, iniwan nila ang lahat ng mga bagay. Ayon po sa Lucas 5:11, ang wika ho ng Biblia, at nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa Kanya. Pagkatapos ng maranasan ng mga alagad, lalo na si Pedro, ang napakaraming paghuli ng maraming isda, ay sila'y na-overwhelm, kung titignan natin, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, na ipagkaloob sa kanila ang mirakulo ng paghuli ng ganitong karaming bilang ng mga isda. At naunawaan nila ang kanilang kalagayan bilang mga taong makasalanan. Kung ating pong babalikan ang unang mga talata, sa particularly po sa Kapitulo 5 at verse 8, ang wika ho ng Bible, dadapwat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatirepa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon." Sa mga salita pong ito ay kailangan natin maunawaan ano ba talaga yung nasa isip ni Pedro noong mga panahong ito, Pastor Jay, kaya niya nabanggit ang bagay na ito. May dalawang bagay ako naiisip tungkol dyan. Una, si Pedro ay naunawaan niya na talagang himala ngayon, no? Supernatural yung nangyari sapagkat umagang-umaga at buong gabi na sila ay nagtrabaho pero wala silang nahuli. Ngunit sa umagang iyon, sa paghulog lamang nila ng lambat ay napakadami. Ano pat hindi nga nila makaya ng isang bangka yung pagdala ng mga isda na nahuli nila. So, naunawaan ni Pedro na ito isang himala. Kakaiba itong pangyayari. Pangalawa, ay sapagkat iniisip marahil ni Pedro na ito si Jesus, wala itong masyadong alam sa pangingisda dahil siya ay anak ng karpentero. At siyempre, anong masasabi niya? Anong alam niya tungkol sa pangingisda? Kaya, nung makita ni Pedro na napakarami ng kanilang nahuli sa utos ng Panginoong Hesus, siya ay talagang namangha at napasabi siya na, "Panginoon, lumayo ka sa akin, ako isang makasalanan." Yung kanyang inisip, naging guilty siya, sapagkat ang iniisip niya ay, ito si Jesus, wala tong alam sa pangingisda. So, ganun na lamang ang kanyang pagka ano sa kanyang sarili, parang nadaan yung kanyang kalooban at nakita niya ang Panginoon ay talagang matuwid. Isa sa mga tanong na naisip ko, Pastor Chester, dito sa ating leksyon ay kung paano natin uunawain ang mga salita na sinabi ng aklat dito sa Lucas na iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa Kanya. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Yun, kailangan po natin maunawaan ang bagay na yan, Pastor Jay, kasi iniisip ng iba, ibig sabihin ba no, kailangan kong iwan talaga yung aking pamilya, iwan ko yung aking trabaho, iwan ko yung aking bahay, at ako'y talagang maging misyonaryo para sa ating Panginoon at itakwil ko ang lahat. Kung ating pong mapapansinin ang mga talata pong ito, na ating pong bubuklatin isa-isa sa umaga pong ito. Ang una po ay ang Mateo
4:21. Basahin po natin sa wikang Tagalog. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa ng magkapatid. Si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat, at sa kanila'y kanyang tinawag. Kung titigan po natin dito, tinawag po itong magkapatid na si Juan at si Santiago. Kasama pa yung kanilang ama. At nang sila'y tinawag ng ating Panginoon, iniwan nila ang kanilang gawain. Ganon din yung kanilang ama sa pag-aano ng kanilang pong lambat. At ganon din po, kung titigan natin sa sinasabi po ng aklat ng Juan. Juan 21, kung meron po kayong mga Biblia, ay ininahanyan namin kayo na ating po itong sama-samang buklatin at pag-aralan. Ay ating po masusumpungan nang pagkatapos na si Jesus ay namatay, napako sa krus, no? At nabuhay na maguli. Hindi alam ng mga alagad kung ano pa talaga ang patuloy na kanilang magiging misyon sa mundong ito. Kaya nga po si Pedro, ayon po sa talatang ito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagpakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias at siya'y napakita sa kanila sa ganitong paraan. Sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas na tinatawag na Didimo at si Nathaniel na taga-Kana ng Galilea at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa na kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon, mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisama sa iyo. Sila'y nagsiyaon at nagsilulan sa daong at ng gabing yaon ay walang silang nahuling anuman. Ngunit nang nagbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon may hindi na pag-alaman ng mga alagad na siya yaon ay si Jesus. Kung titigan po natin na itong mga alagad ay masipag na mga manggagawa. At kahit na sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon, nung sila po ay tinawag ng Panginoon, may pagkakataon marahil na sila ay sumasideline. Kung titigan natin, may mga gawain pa rin sila. At binabalikan, kagaya ni Pedro, binalikan niya yung kanyang biyanan. Alala natin, nung ito po ay may sakit. At nung si ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli, sila po ay nagkayaan. Mangisda tayo! At tayo ay manghuli pa ng mangisda. Pero kagaya ng dati, yung kwento kanina, ay wala ko silang nasumpungan. Isa po sa mga alagad din ng ating Panginoon, walang iba, kundi si Pablo, ay nakaranas din ng ganito pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ayon po sa aklat po ng Gawa, 18:3 at 4, at sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng sa kanila, ay nakikipanuluyan siya sa kanila, at sila ay nagsisigawa, sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. At siya ay nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga, at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Si Pablo po ay kilala bilang gumagawa ng tent, no? At hindi maalis sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon yung pangangaral, lalo na sa araw ng Sabado. Kung titigan po natin ang leksyon po natin, tinatawag po ng ating Panginoon ang bawat isa atin upang maglingkod at gumawa sa Kanya. Pero hindi niya ibig sabihin noon ay huwag na tayo magtrabaho, huwag na natin gawin yung ating mga hanap buhay. Dahil yung ating mga hanap buhay ay pinagkaloob ng Panginoon upang maging daan din, upang tayo makagawa sa Kanyang banal na bukirin. Upang maabot natin ang pabalita yung ating mga kasama sa trabaho. Yung ating mga classmate, yung ating kasama sa palengke, sa opisina, saan man tayo naghahanap buhay. Yun ang nais ng Panginoon na gawin natin. Kaya nga nung si Kristo ay nagpakita ng mirakulo kay Pedro, doon mismo sa kanyang trabaho, sa pangingisda, ganoon din po ang kayang gawin ng ating Panginoon kung siya ay papahintulutan natin na manguna sa atin at maging bahagi ng ating hanap buhay. Tayo po'y tinawag ng Panginoon bilang kanyang maging mga alagad ng krus ng Kalbaryo. At dapat kilalanin din natin na tayo po'y mga makasalanan, kagaya ni Pedro. Huwag natin kalimutan yan. At kapag naunawaan natin na ang Panginoon ay dalisay sa lahat, makapangyarihan at tunay na dakila, ang ating pong makapagiging makasalanan ay magtutulak sa atin na lalo pang magpasakop sa Kanya. At kung magkagayon, makikita natin na ito po'y hindi magiging hadlang upang tayo maglingkod sa ating Panginoon. Bagkos, lalo pa tayong pagpapalain ng Panginoon para magamit sa Kanyang gawain, lalo na yung ating mga trabahong ipinagkaloob niya para sa bawat isa atin. Yan, kaya may personal question yan mga kapatid at Pastor Chess, no? Kung tayo kaya ay nasa trabaho natin, paano tayo magiging kasangga ng ating Panginoong Hesus? Paano tayo magiging instrumento niya para maipalaganap natin ang pabalita ng Panginoong Hesus? Kaya, ang susunod na punto naman ng ating leksyon ay dito sa mababasa natin sa Mark chapter 3 verse 14.
na ang Panginoon ay pumili ng kanyang mga alagad. No? Paano ba sila naging kasama ni Jesus? Alam natin na sa kwento ng Biblia, after ng isang gabi ay pumili si Jesus ng 12 alagad. No? Ang ibig sabihin, or sa English, ang tawag po dito ay apostle. Ang ibig sabihin po ng apostle ay mga sinugo or pinadala. Sent. Kaya sila po ay pinadala upang mangaral ang pabalita ng Panginoon. Kaya mapapansin po natin, si Jesus, alam niya na bago sila mapunta sa lugar na kung saan sila ay pinadala, kailangan muna nila maunawaan na magiging handa sila kung paano nila haharapin ang lahat ng mga pagsubok, magiging handa sila kung paano sila maglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga mahihirap na sitwasyon, sapagkat yun ang mararanasan nila sa lugar na kung saan sila ay papadalahan ng Panginoon. Kaya dito sa karanasan na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon, binigyan sila ng pagkakataon na makasama ni Jesus, magkaroon sila ng time na matuto talaga sa ating Panginoong si Jesus. Sapagkat meron pong katotohanan na ang mga tao, maraming mga alagad, kunyari alagad, na hindi pala totoong naglilingkod sa Panginoon. Sa harap o sa labas, mapapansin natin na mukhang sila ay talagang makadiyos at sumusunod sa Panginoon. Pero ang totoo pala nun ay hindi. Meron niya sinulat si Mrs. White dito po sa September 11, Review and Herald, September 11. Meron niya pong sinulat si Mrs. White dito sa Review and Herald, September 18, 1888, paragraph 13. Sabi po niya, "There is, however, a large class who do not deal dishonestly and who still profess to be followers of the dear Redeemer." Talagang sila ay sa harapan o sa panglabas na anyo ay mainam at sumusunod sa ating Panginoong Hesus. They claim to be representatives of Christ, but in character, they represent the worst and greatest enemy of the Lord. Kaya nga, hinayaan ng Panginoong Hesus na matuto ang mga alagad sa kasama niya at matutunan nila kung paano talaga ang tunay na pagiging alagad ng Panginoong Hesus. Yun ang sinabi ni Mrs. White. At marahil, naisip ko, kailangan din nating matutunan ito, mga kapatid at mga kaibigan. Mga kapatid at mga kaibigan. Sapagkat, ang ating karanasan sa ating Panginoong Hesus ay magdudulot sa atin ng tama na paraan ng pamumuhay at paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Okay, maganda yan, Pastor Jay, na maunawa natin ang pagiging tunay talagang Kristiyano. Ang sabi nga po dito sa talata na nabanggit ni Pastor Jay, para natin nating pagbulay-bulayan ang katotohanan pong ito, ay basahin po natin ang Marcos 3:14, na ang wika po ng Biblia, "At naghalal siya ng 12 upang sila'y makasama sa kanya at upang sila'y suguin niyang magsipangaral." Sa verse 15, "At magkaroon ng kapamalaang magpalayas ng mga demonyo." At kung saan dito po sa sunod ng mga talata ay binanggit ang mga pangalan nitong mga alagad. Sila po ay sinabihan ng ating Panginoon, ayon po sa ating leksyon, na manatili muna sa Kanya bago sila humayo. Kaya nga po, kailangan natin maunawaan, paano ba tayo mananatili sa ating Panginoon kung hindi naman natin siya kasama ngayon? Yung mga alagad po na sinabihan ng Panginoon na, ito po yung ating pangalawang punto, na maging kasama ni Jesus, manatili sa Kanya, ay sila po, nung bago sila isinugo talaga, nakasama muna nila ang ating Panginoon. Naranasan nila ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang mga aral na Kanyang nais ipahayag sa buong mundo. Sa ating kapanahunan na hindi natin kasama ang ating Panginoong Jesus, ay physically, ay pwede po natin siyang makasama at maranasan ang Kanyang mga aral at ang Kanya pong pangunguna sa ating pong mga buhay. Hindi man natin siya kasama personal sa ating pong mundo na lumalakad kagaya ng panahon na siya kasama ng mga alagad. Ang Kanya pong salita, ang banal na Biblia, ay sapat na, Pastor Jay, upang tayo magabayan niya sa bawat hakbang sa ating mga buhay. Bilang isang mga tunay na mga Kristiyano na hindi dapat tayo maging, kagaya ng binanggit natin kanina,
ay huwag tayo maging kagaya ng kaaway ng Diyos na hindi gumagawa ng tama, ng mabuti ayon sa salita ng Panginoon. Dapat maging masikap tayo, Pastor Jay, na pag-aralan ng salita ng ating Panginoon at matuto sa kanyang mga aral. At kung magagayon, kung ano ang buhay ng ating Panginoon na kanyang inilakad sa mundong ito, yun din ang ating susundan bilang kanyang mga alagad. Meron po pong wika, ang spirito ng propesiya. Ayon po sa Great Controversy, sa wikang Ingles, ang sabi po, it is a law both of the intellectual and the spiritual nature that by beholding we become changed. The mind gradually adapts itself to the subject upon which it is allowed to dwell. It becomes assimilated to that which is accustomed to love and reverence. So kapag tayo po pala ay laging kasama, no, yung laging nagkasama, yung mga mag-asawa, no, nagiging magkamukha, no, by beholding, lagi kasi natin nakita, lagi natin kasama, ay tayo nababago, kung sino magbabarkada, halos pare-pares sila ng forma, ng dating, ng itsura. Pati ugali. So, ganoon din po. Kung tayo po ay laging kasama ng ating Panginoon, lagi tayo nagduduel, no, sa kanyang salita, at nakapokus tayo sa buhay ng ating Panginoong Hesus, unti-unti ito po ay nadidevelop sa ating mga buhay. Na-incorporate sa ating pong mga pagkatao. Dahil mahal natin na pag-aralan ng salita ng ating Panginoon at ang ating pong tagapagligtas. At kung magkagayon, maranasan natin yung tunay na pagmamahal at paggalang sa Kanya. At ito po'y dadaloy patungo sa ating pong mga kapwa-tao sa mundo pong ito. Yun po ang tunay na sinasabi ng Panginoon na manatili tayo sa Kanya. Kasi kung wala tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. At kung tayo manatili sa ating Panginoon, yun po ay magbubunga ng pagiging tunay na alagad. Okay. So, napakaganda, no, Pastor Jay? Atin naman pong pag-usapan, mga kapatid, ang tungkol sa ating pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Gaano ba kalaki ang ating tiwala na nabuo sa ating Panginoong Hesus? Alam natin na sa kasaysayan, at kahit dito sa tala, sa Biblia, si Satanas ay gumagawa at siya ay pinahintulutan ng Diyos na gamitin ang kalikasan. Siya ay mag-control sa kalikasan upang magbigay ng mga sakuna o kaya mga problema para sa ating buhay. Yan po ang nangyari sa mga alagad nung sila ay naglalakbay kasama ni Jesus doon sa dagat ng Galilea at sila ay nakaranas ng matinding bagyo at siyempre takot sa buhay dahil yun nga malakas na bagyo yon at malapit silang lumubog kung hindi lang tumulong si Jesus. At doon sa kwento, nakita natin na wala silang talagang kaya. Parang tataob na sila eh. Buti na lang nandoon po si Jesus. Tinulungan sila ni Jesus at hindi binigo ni Jesus ang kanilang pagtitiwala sa Kanya. Alam natin na sa kasaysayan, sa kwento, kahit ang kalikasan ay naging masunurin kay Jesus. Sa ngayon nga sa Biblia, kung babasahin po natin sa Matthew chapter 8, verse 27, sabi po dito, namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumalima sa kanya. Kaya isa pong maganda itong inspirasyon para sa atin na mayroon tayong Diyos at tagapagligtas na kahit ang mga kalikasan ay sumusunod sa Kanya. Kung tayo po nagtitiwala kay Jesus, atin pong masisiguro na sa anumang problema natin ay pananagumpayan natin yan sapagkat si Jesus ang ating pinagkakatiwalaan. Dito po sa ating leksyon ay matututunan natin na si Jesus ay tumutulong sa atin sa lahat ng ating mga problema at siguradong hindi niya tayo pababayaan. Kahit gaano man ka mapanganib o kaya nakakatakot ang ating hinaharap, sigurado pong tutulungan tayo ng ating Panginoon Hesus. At kaya niya tayong tulungan sapagkat kahit ang kalikasan ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Yan, tama po yan, Pastor Jay. Pero maraming tao nag-iisip na ito rin ay may kapangyarihan ng kaaway, itong si Satanas, na gambalain tayo ng mga lingkod ng ating Panginoon. Totoo po yan. Dito po sa Job 1:18, 19, sinasabi, samantalang siya ay nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba, at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang,
at hinampas ang mga 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nangatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Ito po yung salaysay ng mga nangyari sa ating sa lingkod ng Panginoon na walang iba, si Job. Na ito po yung huli na actually, no? Pastor Jay, nawala na yung kanyang mga alagang mga hayop, pati yung kanyang mga servant. Ang huli yung kanyang mga anak na namatay sa pamagitan ng isang pagyanig at nabumagsak ang bahay. At nasundan pa ito ng mga sakit na napakatindi sa katawan ni Job. Kung ating pong babasahin ang salaysay ng kwento ni Job sa Biblia, ay hindi lang po dito nagtapos ang kanyang mga trahedyang naranasan. Nagkaroon pa siya ng sakit sa kanyang buong katawan na napakatindi na kahit yung kanyang asawa ay iniwan pa siya. Ditigan natin. So marahil ay iniisip ng iba, may kapangyarihan din pala ang kaaway, no? Na guluhin at pahirapan ng mga lingkod ng ating Panginoon. Totoo po yan. Dahil nang pumasok ang kasalanan, kinlaim na o inari na ni Satanas na siya may kapangyarihan sa mundong ito na ating ginagalawan. Pero kagaya ng nabanggit kanina ni Pastor Jay, ay tunay na mas makapangyarihan pa rin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa Espiritu ng Propesiya, sa In Heavenly Places, page 348, Satan is now even seeking by disaster upon sea and land to seal the fate of as many as possible. Bakit po ito ginagawa ni Satanas? Kasi gusto niya matapos na ang mga patutunguhan itong mga tao sa mundong ito. Na magkaroon siya ng katiyakan na sila yung mapahamak. Kasi yung mga namamatay sa trahedya, sa mga sakuna, hindi natin alam. Baka marami sa kanila hindi pa nakapagtalaga ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Kaya dapat po tayo maging maingat. Ang ating Panginoon ay nagliligtas sa atin sa mga sakuna at mga trahedya. Pero may mga pagkakataon din na hindi po tayo nagiging ligtas. Dahil ang kaaway gumagawa ng lahat ng kaparanan upang tayo mapahamak at hindi na makasumpong ng kaligtasan sa ating Panginoon. Kaya mag-ingat tayo sa bawat araw ng ating buhay. Hindi natin alam. Baka huling araw na natin. Kaya nga po tayo ay patuloy lamang magpasakop sa ating Panginoon na may pangako na hindi nga po tayo pababayaan at hindi nga tayo iiwan. Lalo na pagkakalooban niya tayo ng kaligtasan kung tayo lamang ay magiging tapat niyang mga alagad. Okay, may isang tanong, Pastor Chester. Na kung si Kristo ay may kapangyarihan sa kalikasan at siyang may pinakamataas na kapangyarihan dito sa mundo, bakit nahayaan niya o bakit may mga tao, maraming mga tao, kahit mga Kristiyano, ang nakakaranas pa rin ng karahasan o nagiging biktima ng mga trahedya? Ano kaya ang dahilan noon o ano kaya ang paliwanag noon? Kung atin pong alalahanin, mga kaibigan, na sa ating leksyon ay meron pong malaking tunggalian na nangyayari sa ating palibot. Pag naunawaan po natin ito, mauunawaan din natin kung bakit hinahayaan ng Panginoon na masawi yung mga naglilingkod sa Kanya o kaya mamatay o kaya makaranas sa mga trahedya, sapagkat hindi po ito ang kumbaga huling karanasan ng paglilingkod o ng mga lingkod ng Panginoon. Ang trahedya na nararanasan po natin ngayong mga panahon ay ito'y sanhi lamang ng malaking tunggalian. Ngunit may kasiguruhan tayo sa Panginoon, sapagkat sabi sa Biblia na pag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, kung tayo ay nananampalataya kay Jesus, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya ngayon sa John 3:16 sabi ay hindi tayo masasawi. Sa English ay shall not perish but have everlasting life. Yun po ay magandang pangako sa atin ng Panginoon. Hindi ipinapangako ng Panginoon na hindi tayo makakaranas ng trahedya dito sa lupa ngayon sa pansamantalang buhay natin. Ngunit ang sinisiguro ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon tayo ng kasiguruhan sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Maraming mga alagad ang hinayaan ng Panginoon na makaranas ng kamatayan. Gaya nga ni Paul, di ba? Lahat ng mga disciples ni Jesus ay nakaranas ng mga kahirapan at kamatayan sa mahirap na paraan. Pero meron silang isang kasiguruhan. At yung kasiguruhan na yun ay magiging kasiguruhan din natin pag tayo nagtitiwala sa Panginoon kagaya nila. Yun ay kasiguruhan na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Okay, maganda yan, Pastor Jay, no? Na maunawaan natin ang buhay talaga sa mundong ito
ay bahagi na ng dakilang tunggalian. Kung tayo nasa panig ng Panginoon, lalo ang kaaway ay gumagawa ng paraan para tayo pahirapan. Kasi tayo nagiging tapat sa ating Panginoon. At gusto niya na tayo ay magtakwil sa Kanya at tumayo sa Panginoon. Pero napakaganda na binanggit niya ni Pastor G na magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Kasi mas makapangyarihan siya kaysa kay Satanas. Dadako na po tayo sa ating huling puntos sa ating pong leksyon. Ito po ay may kinalaman sa pagiging lingkod ng ating Panginoon. Ang pagiging alagad po o disipulo ng ating Panginoon ay nangangahulugan na tayo po ay mga servant o lingkod ng ating Panginoon. Nais ko pong basahin ang sinasabi ho ng Biblia sa aklat po ng Marcos 9. Ang talata po ay 35. Ang wika ho ng Biblia, at siya'y naupo at tinawag ang 12. At sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una, ay siya'y mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Binabanggit ng ating Panginoong Yesus yung kanyang kaharian sa kanyang mga alagad. Pero hindi nila lubos na unawaan kung ano bang kaharian ang nais itatag ng ating Panginoon. Kaya nga sila nagtatalo kung sino ba talaga ang mas magaling sa kanila. At nag-aagawan marahil sa posisyon na pwedeng ibigay ng ating Panginoon kapag naitatag niya na ang kanyang kaharian. At dito po, nais pong maunawaan ng ating Panginoong Yesus na ituro sa kanyang mga alagad ang mga bagay na ito din sa atin na kanya pong mga lingkod. Na ang kaharian ng Diyos at ang kanya pong nais itatag na bayan para sa bawat isa ay hindi may kinalaman sa posisyon, hindi may kinalaman sa mga bagay na iniisip ng kanyang mga alagad, kundi may kinalaman lahat sa isang tunay na pagdilingkod. Dahil ang bahagi ng Diyos na nais niyang ipagkaloob sa atin ay isang buhay na pagdilingkod bilang kanyang mga alagad. At ito'y may kinalaman lalo na sa kanya naging buhay sa mundong ito nang siya naglakbay sa loob ng 33 and a half years. At siya po ay gano'n na lamang na nagnais na tayo po ay mailigtas. Kaya nga nung siya po ay nabuhay sa mundong ito, ibinigay niya ang kanyang buhay sa pagdilingkod hanggang siya po ay nauwi sa kamatayan sa krus upang maipagkaloob sa atin ang tunay na kaligtasan. At siya nananawagan sa atin ngayon na maging kagaya niya na mamuhay sa isang buhay na may pagdilingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa-tao. Ibig sabihin nito, Pastor Chester, kung gusto natin na ma-promote or maging malago sa ating paglilingkod, kailangan pala nating maglingkod sa lahat. Maging handa tayo na maglingkod sa lahat. At kung gusto nating umangat ang ating posisyon, kailangan maging handa din tayo, willing tayong gumawa ng mga mahihirap na bagay, kagaya ng paglilingkod. At dagdag pa ni Jesus dito sa talatang 36 at saka 37. Sabi po dito, tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinuman tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Kung gusto nating umangat sa posisyon o maging mataas ang ating posisyon, ay kailangan din nating maging kagaya ng lingkod, willing tayong magtrabaho, at kailangan din nating i-welcome, tanggapin natin yung mga kagaya ng bata. Wala masyadong maitutulong sa atin kaysa sa mga matatanda, 'di ba? Minsan ikukumpara natin yung bata at matanda. Mas marami ang tulong na magagawa ng matanda. Pero yung mga bata, sabi ng Panginoon Hesus, kailangan natin tanggapin yung kagaya nila. Yung mga bata na, ay yung mga tao na, halimbawa sabihin natin na hindi naman makakatulong upang tayo i-promote. Pero, pag tinanggap natin sila, yung ating attitude ay na madidevelop. Yung ating pagtanggap sa kanila. Kaya, ating matatanong, paano kaya natin pinakikitunguhan yung mga tao na hindi natin kumbaga, hindi pwedeng tumulong sa atin sa ibang anumang paraan. Kumbaga yung mahihina, no? Yung mga mahihina. O kaya, paano natin pinakikitunguhan yung mga taong kasama natin sa trabaho, pero wala namang kinalaman sa ating promotion. Malamang yung iba, hindi nila pinapansin yun. Yeah, magandang puntos yun, Pastor Jay. Na maunawaan natin na ang tunay na kadakilaan ay hindi yung pagiging mataas, hindi pagiging tanyag, hindi yung pagiging kilala, hindi may kinalaman nito sa kapangyarihan. Kundi ito'y may kinalaman ayon sa tala ng Biblia tungkol sa paglilingkod. Tama. Ang tunay pong pagiging dakila sa harapan ng Panginoon ay yung maglingkod ka sa ating kapwa. Siyempre, naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Pero yung mga tao na hindi naman
talaga wala naman tayong makukuha kung titignan natin. Sabi mo nga, wala na tayong makukuha promotion mula sa kanila o wala tayong makukuha kapalit ng ating gagawin para sa kanila. Pero kapag tayo naglingkod sa kanila, sa mga taong ito na mga nahihina, mga nangangailangan, ay doon tunay na inuhubog tayo ng ating Panginoon sa kanyang karakter. At yun yung dakila sa lahat, ang mahubog tayo sa karakter ng ating Panginoon. Kaya kung gusto po natin maglingkod, kung gusto natin manguna, ay huwag po natin kalimutan na itakwil natin yung ating mga sarili. At unahin natin yung mga tao sa ating mong palibot. Lalo na yung mga mahihina, yung nangangailangan ng tulong. Kahit wala tayong mawapala, Pastor Jay? Paglingkuran po natin sila kung paano ang ating Panginoong Yesus ay naglingkod sa kanyang mga alagad din at sa bawat isa po sa atin. At sa kwento pong ito na ating pong mga napag-aralan, ay makikita natin na dapat natin bigyan ng pansin yung mga taong ito sa ating pong palibot na nangangailangan din ng pabalita ng pagdiligtas ng ating Panginoon. Dahil sila po ang higit na nangangailangan ngayon ng katotohanan. Gawain natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon na maglingkod din sa kanila. At kung magkagayon, magagalak po ang kalangitan dahil napaabutan ng katotohanan ang mga tao pong ito. Okay. So, dako po tayo sa panghuli mga kaibigan. Nalaman natin na may magandang pangyayari din sa karanasan nila Cleopas habang sila ay nagkaroon ng obserbasyon noong si Jesus ay namatay at naunawaan nila na ang mga pangyayaring iyon ay talagang totoo at mayroong makapangyarihang witness para sa kanila. Ngunit may mga bagay silang hindi maunawaan sapagkat tanggap nila na si Kristo ay siya ang Mesiyas ng Diyos. Pero hindi nila maunawaan kung bakit kailangan siya ay mamatay. Kaya nung sila ay papunta sa Emmaus, sila ay nag-uusap-usap kung ano ang ibig sabihin ng kanilang naranasan at yung naging karanasan ni Jesus. Pero, nung kanilang naunawaan, sapagkat si Jesus ay nakipag-usap sa kanila, doon nila naramdaman at na-realize na ito palang mga naranasan ni Jesus ay kailangang maranasan at mangyari ayon sa naitala sa banal na kasulatan. Kaya nasabi nila dito sa Lucas chapter 24, verse 32, at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Nagkaroon sila ng kakaibang pakiramdam at nung kanilang maunawaan, nag-alab ang kanilang mga puso. Siguro kung ganon din ang ating pag-unawa sa karanasan ng Panginoon dito sa Biblia, ang mensahe ng Diyos, pag atin po itong naunawaan, pag atin pong napag-aralan ng maigi ang salita ng Panginoon, magkakaroon ng kakaibang pakiramdam ang ating sarili at magkakaroon tayo ng pag-aalab sa ating mga puso upang ating maibahagi ang ating naunawaan na katotohanan dito sa Biblia. Ang aking pananampalataya po ay resulta ito ng aking pag-aaral ng salita ng Panginoon at kagaya nung karanasan nila Cleopas habang sila naglalakad papuntang Emmaus, nagkaroon sila ng pag-alab ng kanilang mga puso. Maganda yan, Pastor Jay, na maunawaan ng bawat isa atin na ang pananampalataya po natin na binibigay ng ating Panginoon ay hindi nangangahulugan na tayo tinatawag niya sumunod na parang isang bulag. Kundi dahil bagkos ay nais ng Panginoon tayo sumunod sa Kanya nang may maliwanag na gabay ng katotohanan. At ito po ay masusumpungan natin mula po sa kanyang banal na kasulatan. Kung lagi lang po natin babasahin ang salita ng ating Panginoon, magtutumibay ng gayon na lamang ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang tunay pong pananampalataya ay hindi isang pagtalon sa kadiliman o hindi mo alam kung saan kahakbang. Ang pananampalataya po na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon ay matibay na masusumpungan sa Kanya pong banal na salita. At ito'y magbibigay sa atin ng matatag na pundasyon upang manatili tayong tapat sa ating pong Panginoon. Inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Yesus na magkaroon ng panahon na gugulin para sa Kanya. At ito po'y may kinalaman sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at palagi ang pananalangin at paglapit po sa Kanya. Of course, hindi po tayo pinipilit ng Panginoon na mag-aral, manalangin at sumunod sa Kanya. Nasa ating pong pagpili. Nakadepende kung ano magiging buhay natin bilang Kristiyano sa mundong ito. Pero may katiyakan po tayo kung tayo po ay lagi pipili
at kikilos ayon sa kalooban ng ating Panginoon, may katiyakan po tayo ng tagumpay sa mundo pong ito. Sapat pong ebidensya sa kasaysayan, sa kwento ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus at sa kanila po naging buhay ng dakilang tunggalian ay may bahagi at may kinalaman sa mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayong pasagli. Pero sapat din po ang ebidensya na tayo may tagumpay na mararanasan kung tayo lamang ay patuloy na mananatili sa biyaya ng ating Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, nasa atin po ang desisyon kung gusto nating maranasan ang tunay na maligayang buhay bilang isang Kristiyano. Bagamat may mga pagsubok dahil ang kaaway gumagawa, may kapanatagan po tayo at pag-asa na ang tagumpay ay lagi nating maranasan dahil kasama natin yung ating Master ng ating pinaglilingkuran, ng ating Panginoong Hesus. Okay, maraming pong salamat mga kaibigan sa inyong pagsama sa aming pag-aaral ng leksyon. Nawa po ay tayong lahat ay pinagpala sa mga pag-aaral na ito at samahan niyo po kami sa susunod na pag-aaral dito sa Manila Center Study Hour. Tayo po'y manalangin kasama si Pastor Chester. Sige po, tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos, patuloy namin dinadalangin na maging bukas ang aming mga puso upang matanggap kayo bilang aming Panginoon at personal na tagapagligtas sa aming mga buhay. Nararanasan namin Panginoon ang dakilang tunggalian sa aming paglilingkod sa inyo. Mangyari nawa na kayo pong patuloy po namin mapaglingkuran at magawa namin ang lahat ayon sa inyong pong banal na kalooban. Tulungan kami na patuloy pong magkaroon ng lakas ng loob na iwan ang lahat at magawa lang naman ang mga bagay na naayon po sa inyong pong panukala para sa aming mas mataas na paglilingkod. At tulungan kami na patuloy pong manatili sa inyo sa pamagitan ng pag-aaral ng inyong banal na salita at patuloy na paglapit sa inyo sa pamagitan ng panalangin. Tulungan din kami na patuloy pong magtiwala sa inyo. At sa pagkakataong iyon ay ibaba po ang aming mga sarili. Tulungan kami maging mapagpakumbaba at patuloy lamang naisip na kayo po ay maipaglingkuran at maipamahagi sa maraming pang mga tao. Salamat Panginoon dahil ang iyong pong salita ay sapat na upang kayo magtiwala na ang aming pong pananampalataya ay may patutunguhan dahil kayo ang mayakda nito at kayo rin ang aming Panginoon na malapit ang dumating upang magbigay ng katiyakan ng pagtatagumpay na kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ng tunay na kaligtasan dyan sa langit na bayan na inyo pong inihanda para sa bawat isa. Pagpalain po ngayon ang bawat isa amin na nag-aaral ng inyong salita. Pagpalain po kami sa aming patuloy na pag-iingat ng kabanalan ng araw ng Sabat. Salamat Panginoon sa inyong presensyang pagpapala ng pagkakaroon. Ito po'y dalangin namin, kalaki pong kapatawaran ng aming makasalanan. Alang-alang po lahat sa